DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Bilis ng araw Miyerkules na. Ika-6 na tayo ng Agosto 2025. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment debate ng Senado kasado na ngayong araw. Kamara sa 0.9% inflation. Senyales na mas abot kaya na ng mga pamilyang Pilipino ang presyo ng pagkain. BP Inday Sara pinagkokomento ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kongreso. Estudyanteng lumusong sa tubig baha para hanapin ang kanyang tatay sa kasagsagan ng pananalasa ng mga pagbaha at bagyo. Todas sa leptospirosis sa Caloocan City. UST Hospital nagsagawa ng kauna-unahang vocal implant surgery sa Pilipinas. Low pressure area sa Catanduanes magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! 5,000, 5,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog ngayong araw na ito. Sa detalye ng mga balita, LPA o yung pong low pressure area, inaasahang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas na matapos itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility Lunes ng gabi. Huling namataan ang pag-asa ang naturang LPA sa layong 570 kilometers silangan ng Bira, Catanduanes. Inaasahang magdadala ito ng mga pag-ulan sa Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Bagamat maliit ang tsansa ng LPA na mag-develop bilang tropical cyclone sa susunod na 24 oras hanggang 48 oras. Ang trough ng naturang LPA ay magdadala ng moderate to heavy na mga pag-ulan sa Quezon, Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar nagsimula na actually kagabi. Samantala, umiiral naman ang southwest monsoon o hamagat sa extreme northern Luzon habang localized thunderstorms ang makakaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa sa hapon o gabi. Patay sa leptospirosis ang isang estudyante na lumusong sa tubig baha upang hanapin ang kanyang nawawalang ama noong kasagsagan ng bagyo at ng habagat. Ang biktimang si Dayon Angelo de la Rosa, third-year college student at altar boy server ng Caloocan. Batay sa report, July 22 nang hindi umuwi ng kanilang bahay ang ama ng binatilyo na si Jason de la Rosa. Lingid sa kalaban nitong si Dion Angelo at ng kanyang pamilya, na-aresto pa ng tatay nitong si Jason matapos mahuling nagsusugal ng Caray Cruz. Bunso nito, sinuong ni Dion ang ulan at ang baha upang hanapin ang kanyang tatay. Nagpa-blatter din sila sa lahat ng barangay hall at police station, pati na sa Malabon at sa Nabotas. Pero hindi rin alam ni Dion na tinamaan pa na siya ng leptospirosis dahil upang masawi ito noong July 27. Nabatid naman na natagpuan ng ama ni De La Rosa sa Caloocan Police Substation 2 noong July 25. Tinamaan ng kidlat ang catenary wire ng LRT2 malapit sa Antipolo Station itong Martes ng hapon. Sa poll sa CCTV ng Light Rail Transit Authority ang pagtama ng kidlat at ang mga pasaherong nagmamadaling lumayo sa lugar.
Dahilan sa ng naturang insidente, pansamantalang pinabiyahe muna ang mga tren mula Recto o LRT Recto Station hanggang Araneta Center, Cubao. Mabilis namang nakumpuni ang nasirang wire at naibalik din sa normal ang operasyon ng LRT2. Walang lightning arrester? Matagumpay na naisagawa ng mga doktor ng University of Santo Tomas Hospital ang kauna-unahang vocal implant surgery sa Pilipinas. Sa artikulo ng Varsitarian Official Student Publication ng USA, nilagyan ng mga doktor ng medical grade silicone at titanium buoy system ang isang 60-year-old na pasyente na may unilateral vocal fold paralysis o UVFP. Noong April 28, ang UVFP ay isang kondisyon kung saan ang isa o ang parehong vocal folds ay hindi makagalaw ng maayos at nakakaapekto sa pagsasalita at paglikha ng tunog. Kung hindi maagapan, posible itong magdulot ng nerve damage, impeksyon, trauma, tumor at autoimmune disorder. Pinangunahan ni Dr. Miliabel Lingan ng UST Hospital Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery ang operasyon na inabot ng 1 oras at kalahati mula sa vocal implant system o yung tinatawag na voice sa kumpanyang apparent. Vocal implant system. Yung pala yun, ano ha? Magandang umaga, Pilipinas! Magagaling ang mga doktor ng Pilipinas. Magagaling yung mga surgeons natin, ano ha? Pagpapahingahin muna mula sa ang Belgian Malinois canine na si Kobe. Matapos mag-viral online ang picture nito dahil sa kapayatan. Si Kobe, ang police service dog na idineploy nang mangyari ang pagsabog sa Maynila nitong linggo kung saan ilang netizen ang nabahala dahil sa bakat na ang ribs ng naturang aso sa kapayatan. Dahil dito siya sa ilalim muna sa 2 hanggang 3 buwang rehabilitation si Kobe bago ito muling i-deploy. Ito ang napagkasundoan ng Animal Welfare Non-Governmental Organization na Animal Kingdom Foundation at ng Regional Explosive and Canine Unit ng NCR o National Capital Regional Police Office. Una nang sinabi ng RECO NCR na physically fit naman ang aso kahit ito ay payat na. Pero ayun, pagpapahingahin para makarecover na. Ang tatapang ng aso niya, tatalino. Pero ang bait, ha? Pero huwag kang magkakamali. Pag ikaw hindi kilala niyan, huwag kang tatangkang lumapit. Madidisgrasya ka, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Lalong-lalo na sa mga taga San Mateo, Isabela. May buntag sa mating paminaw nato rin sa Bohol. Nagpadala ng 2 liham si Architect Pelino June Palafox kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para matugunan ang problema ng pagbaha sa bansa. Kasunod ito ng naging babala ng Pangulong BBM hinggil sa palpak na flood control project na niya'y pinagkakakitaan lamang ng mga korap na opisyal. Ayon kay Palafox, bukod pa ito sa 10-year program na inilatag niya sa Administrasyong Arroyo noong pang 2009. 2009, after Ondoy, nagbigay ako ng 10-year program to address all of this flooding and drainage. Hindi ginawa. Kasi mga rekomendasyon ko na in-approve ni President Gloria, succeeding administration canceled them. And then President Bongbong, I wrote him 2 letters already na 145 recommendations to address the hazards before they become disasters. And addressing the hazards before they become disasters is 90% less expensive, aside from saving human lives, buildings, real estate properties, infrastructure, and agriculture. Iginit pa ni Palafox, masusolusyonan ang pagbaha sa bansa sa pamamagitan ng architecture, engineering at agham. Kinestyon din ni Palafox ang kawalan ng pork barrel para sa flood prevention.
can address the hazard bago maging disaster through architecture, engineering, and the sciences. Nagtanong nga ako, bakit walang mga pork barrel for prevention? Sagot sa akin, Architect Palafox, you were not born yesterday. Pag state of calamity, wala nang bidding. Negotiated na lahat. Consultant, supplier, contractor. Mas malaki raw kinikita sa state of calamity kaysa prevention. Samantala, magkakaroon ng malaking tapya sa pondo ng 2026 flood mitigation projects kung walang mangyayaring budget insertion. Ayon kay Budget and Management Secretary Mena Pangandaman, nasa 346.6 billion ang total allocation para sa flood control projects ngayon 2025. Ngunit posible niya itong tapyasan ng 26.1%. Para sa susunod na taon, nakatumbas lamang ito ng 274.7 billion pesos batay sa 2026 National Expenditure Program. Sinabi ni Pangandaman, maaaring ikonsidera ang pagdaragdag pa ng pondo sa flood control projects ngunit kailangan itong sumailalim sa masusing pagpaplano. Ibinunyag din ng kalihim na maraming lugar ang higit na nangangailangan ng pondo ang hindi nabibigyan ng budget dahil naman sa mga lantarang insersyon. 15 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, nasa mahigit 10 o higit pang mga kongresista ng 20th Congress ang nagsisilbi umanong supplier o kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan. Ito naman ay siniwalat ni Senator Erwin Tulfo matapos na pasaringan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA ang mga opisyal na gobyerno na nasa likod ng palpak na flood control projects. Ayon kay Tulfo, bago pa man ng SONA, nagalit na umano ang Pangulo dahil sa questionabling proyekto ng pamahalaan. Hindi naman tiyak ng senador kung meron ding mga kontraktor sa Senado dahil hindi niya alam ang negosyo ng kanyang mga kapwa senador. Duda rin si Tulfo na dadalo sa pagdinig ang mga sangkot ng mga mababatas dahil posibleng umalmang mga ito dahil na rin sa umiiral na parliamentary courtesy. Hindi naman tiyak ni Senator Tulfo kung si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay inalis na sa pwesto. Pero tiwala siyang may mga opisyal mula sa DPWH ang masisibak sa pwesto. Pero si Yusek Bobby Bernardo po ay nasa sabbatical leave na. Ano nga ba ang nangyari sa kaso ng mga DPWH official at mga kontraktor na sangkot sa kontrobersyal na sinking flyover of Iloilo? Naku, naging kontrobersyal ho ito. Matatandang inulan ng batikos ang palpak na Ungka flyover sa Iloilo City. Bakaran itong isara makalipas lamang ang 2 buwan mula nang buksan sa publiko noong Hunyo ng 2022. Bunso dito nang natanggap na reklamo mula sa mga motorista na tila wavy feel, umaalon-alon ang kanilang tinatakbong daanan o flyover habang dumaraan sa bagong gawang flyover. Ganyan din may mga nais patang pagbaha tuwing tag-ulan ba? Only in the Philippines, flyover, binabaha. Ito ay sa kabila ng 680 million pesos na pondo na inilaan ng Department of Public Works and Highways para sa nasabing proyekto. Para mapagtakpan ang panyadong konstruksyon, gumastos ang DPWH ng karagdagan 300 million pesos. Kasama na ang 13.48 million pesos para naman sa third-party investigation. Ulitin natin, 13.48 million pesos para sa third-party investigation. Kaugnay nito, taong 2023 nang sampahan ng kaso ang hindi bababa sa 4 na opisyal ng DPWH sa Western Visayas, kabilang ang NOAA Director na si Nery Bueno, Assistant Director Jose Alpruto, Construction Division OIC Ormel Santos at dating Director Tiburcio Canlas. Ganyan din sina Helen Edith Lee Tan at Allen Sontan, ang presidente at registered owner ng International Builders Corporation na siyang nakakontrata sa binansagang The Sinking Flyover of Iloilo. Ayan, akala siguro ng Italy sila yung merong Leaning Tower of Pisa. Kami dito sa Pilipinas meron kaming sinking flyover. Lumulubog na flyover na kapag ikaw ay dadaan, wavy ang feel, umaalon-alon. Ayan, Hay, susme.
Eto ngayon nakakatuwa dito. Ewan ko kung matutuwa ho kayo sa... kasi pagkatapos na wala nang nababalitang kasunod na development. Ha? Eto ngayon ang tanong natin. Bakit? Palpak yung proyekto, di ba? Bakit pumalpak na nga yung proyekto? Nung ipa-repair, sinagot pa rin ng gobyerno. 2 months yun, di ba? Di ba dapat nasa warranty period pa yun? Di ba dapat sagot yun ng kontraktor? Bakit kinakailang pasanin na naman ng taong bayan? Bakit kinakailangang gumastos ng dagdag? Di ba? Kung ganun, kung akong kontraktor pala, gagawa na ako ng sira. Di ba? Kasi pagka natuklas ang sira, bibigyan ka ng panibagong budget for the repair. Ayos, di ba? Hindi parang lugi sila nun. Di ba? Gumawa sila ng palpak. Wavy ang pil ng flyover, may nagreklamo, ni-repair, gagastusan uli ng gobyerno. Bakit pagkahaliwa, sira ang electric pan after 2 days, di ba? Na hindi siya sa uli mo, di ba? Di ba papalitan yun? Iba pala pag sa construction, Depende din siguro. Kasi alam akong mga maliliit na mga kontraktor, Hindi naman ganun siguro bigatin yung mga padrino, pag binakbak, trabaho mo yan, obligasyon mo yan. Mga ordinaryong kontraktor lang kayo. Ito kayang gumawa ng flyover. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na muna tayo bago sumama ang loob nyo. Aba, si Gladys Reyes aminadong hindi inaasahang papatok sa madla ang kanyang kontrabida roles. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Gladys Reyes at ang isa sa aming chikahan ay ang tungkol sa kanyang pagiging national kontrabida. Kontrabida ng bayan. Halos lahat ng mga artista ay talagang pinapangarap na makasama sa isang pelikula at masampal niya. Ayon kay Gladys, hindi daw niya sukat akalain na magbabiral ang mga ginagawa niyang pang-aapi sa mga artista na nakakasama niya sa mga pelikula. Dahil una tigit sa lahat ay pinag-aaralan daw lang niya ang kanyang mga role at hindi ito totoo sa kanyang buhay. Tama naman, Kuya Angel, dahil in real life, kung meron mang napakabait at talaga namang marunong makisamang artista ay walang iba kung hindi si Gladys Reyes. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! 21 na makalipas ang alas 4. Ay mga misis! May araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nag-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 5,000 piso. Ang prinsipyo ng P6 natin ginamit dyan ay sinasampay. Anong sinampay at saan isinampay? Yan po inyong sasagutin. Ang inyong mga sagot ay papadala sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text ha. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong share badge. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4, pinuri ni Senator Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Sports, ang Filipino Grandmaster na si Rogelio Joey Antonio Jr. sa pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas.
Malugod na sinalubong at binati ni Senator Go ang legendary na chess player na si Antonio matapos nitong manalo sa Melbourne Chess Open nitong April 2025 at nakaapat lamang na golds. Apat na golds lang naman sa 23rd Asian Plus Age Group Championship. Nagtapos si Antonio ng ikalawang pwesto sa rapid event sa Melbourne International Open Championship at nagkamit din ng 8 medalya kabilang ang 4 na ginto, isang silver at 3 bronze medals sa 23rd Asian Plus Age Group Chess Championship sa Malaysia nitong nakaraang Hulyo. Inaasahang sasabak naman si Antonio sa World Seniors Chess Championship sa Italy. Todo ang pasasalamat ng Pinoy Grandmaster kay Senator Go sa kanyang tulong pinansyal at moral support sa mga laban mula Australia hanggang sa Taipei. Sinabi ni Senator Go na patuloy niyang isusulong ang pagtaas ng pondo para sa mga programang pang-sports upang palakasin ang paghahanda at pagiging competitive ng mga atletang Pilipino sa pandaigdigang kompetisyon habang nagsasagawa ng hakbang upang makabuo ng mga young at aspiring athletes sa grassroots level. Dapat naman talaga tutukan ho natin ang mga programang magpapalakas sa sektor ng ating sports. Maganda umaga, Pilipinas! And speaking of sports, alam naman natin ang Family Alcohol ever since ay supportive ho sa mga programa sa kalusugan. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong Family Rubbing Compound Improvement Cologne. Yun ho yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 26 anyos na tulak ng illegal na droga na sakote naman sa Memes Operation sa mga Tarem, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Where na you? Nawawala si Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Umangat ng 59 billion pesos ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa unang kalahati ng taon, kasunod ng record high na 214.8 billion pesos na gross gaming revenue ng industriya. Mas mataas ito ng 14% kumpara sa 51.8 billion pesos noong nakarang taon. Dahil dito tumaas din ang kontribusyon ng ahensya sa nation building programs sa 38.1 billion pesos o 20% na higit kaysa sa 31.8 billion pesos noong 2024 ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco. Ayon kay Tenco, mula sa nasabing halaga, 30 million pesos ang inilaan sa Dangerous Drugs Board, habang kalahati ng natitirang balanse naman na 25.33 billion pesos ay nasa 12.7 billion napunta sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Paliwanag ni Chairman Tenco, alinsunod dito sa Universal Healthcare Law o Republic Act 1122-3 kung saan kalahati ng remittances ng PAGCOR sa Treasury ay tinakda para sa PhilHealth upang tiyaking may patas na akses sa health services ang bawat Pilipino. Balikan na natin ngayon si Freddy Pajardo. Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Naghihimas ngayon ng Rias Tabakal sa mga Tarem Police Station ang 26 na taong gulang na suspect, binata at residente ng Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan matapos itong maaresto sa by-bust operation. Sa ulat ni mga Tarem Chief of Police Major Arturo Melchor Jr. na nakarating sa tanggapan ni Police Colonel Arbil Mercolio, officer in charge ng Pangasinan Police Provincial Office, nagsagawa ng operasyon ng PNP Drug Enforcement Unit alas 2
26 ng madaling araw kahapon sa barangay Bugtong Silag, kung saan isa sa mga pulis na nagkunyaring buyer at binentahan ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money, at nang magkaabutan na ng droga at mark money, agad inaresto ang suspect. Nasamsam dito ang mark money at ang illegal na drogang nakumpiska ay tumitimbang ng 0.5 grams at may standard drug price na 3,400 pesos. Sinampahan na kahapon sa Prosecutor's Office ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristarty Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 28 na makalipas ang alas 4, mga mamis. O pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunuto ka ba kapag makapit, manikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tessa Chocolate, Mud, and Sembonon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa mga kababayan nating nagbabalak na magtungo ho ng Amerika tapos hindi na ho babalik, ano ha? Nako, ang bigat ng magiging parusa sa inyo. $15,000. Yan ho ang kukumpiskahin na band. Lupit nito, ha? Pero hindi lang naman sa Pilipinas, ano ha? Kundi sa buong mundo. Doon sa mga nagbabalak na magpunta ng Pilipinas. $15,000 na visa band. Kasama natin ngayon si Joyjon Balarete Acol mula sa Washington. Joyjon, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel. Hinuli isang tumataginting na US $15,000 o 855 pesos na visa ban ang planong ipatupad ng Estados Unidos para sa mga turista at negosyanteng mula sa mga bansang tinatawag na high rates of visa overstays. Sa inalabas po na kalatas ng US Department, ang programa na nakatakdang inunsad anumang araw ngayong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan ay nakatarget lamang sa mga turista o mga negosyante na nag-overstay o nag-expired na ang visa at hindi na bumalik ng kanilang bansa. Ang programa ay bahagi ng tinatawag na 12-month pilot project ng Amerika at layunin nito na subukan kung epektibo ang paggamit ng visa bans upang matiyak na aalis sa takdang panahon ang mga banyagang bumibisita sa ilalim po ng visa na B1 o business at B2, ito yung tourist visa. Una nang sinulong ang patakaran mula ng manalo bilang Pangulo si Trump noong 2020 na hindi naman agad na isakatuparan. Ang pilot program ay maaaring makakapekto sa mga manlalakbay mula sa Africa, South Asia, Latin America at ilang bahagi ng Middle East. Ito yung mga bansa na may dokumentadong visa overstay rate na lampas ng 30 o 10%, Kuya Angel. Ayon pa sa ulat, ibabalik ang ban kapag umalis ng maayos ang bumisita sa bansa o naging isang US citizen o kung ito ay nasawiman. Ang listahan ng mga bansang sakop ng programa ay ilalabas sa www.travel.state.gov makalipas ang 15 days bago ito ipatupad. Niniyon naman ng State Department na ang panukala ay hindi nilalayon upang tanggalin o tanggihan ang mga may visa na kundi upang mapabuti ang pagsunod sa panuntunan ng Estados Unidos. Kuya Angel? Magkano yun? $850,000 ang katumbas nung 15,000? Yung 15,000. 850,000 Philippine peso? 855. 855. Teka muna. Pesos. Kasama ba tayo? Wala pang listahan? Wala pang listahan pero pangungunahan na kita. Maaring kasama ang Pilipinas. Ganon? Bakit tayo kasama? Kukunti lang naman ang TNT niya sa Pilipinas, sa Amerika. Ang sagot ko dyan, tungaits. Hindi. Sa bagay, pero mabigat yun ha. Ibig sabihin, kung magtuturis ka, mag-buod sa bank deposit, pwede na rin yung bank deposit ang papakita mo na pwede mo ipakita na band. Ayun, pwede naman, ano? Sabihin mo, pwede po yun. Nandun na yung band. Kailan lalabas yung guidelines? 15 days. Ano mang araw ngayong buwan ng Agosto, Kuya Angel? At i-report ko yan sa iyo. Sige, balitaan mo nga kami. Kumusta na nga pala yung flooding sa Texas? Okay na? Wala na? Okay na yun, Kuya Angel. Pero ngayon, napapatuloy pa rin po yung operation doon. Kasi pabadya-badya po ang pag-ulan dito sa amin.
sa umaga ay mainit, pero sa hapon at gabi ay mayroon pong mga pag-ulan na nangyayari. Saan? Diyan sa may Washington area? Yes, actually hindi lamang po dito sa East Coast, Kuya Angel, kundi sa Central at mismo sa West Coast, Kuya Angel. Ano ba season ngayon dyan? Fall? Actually ngayon is summer season na. Actually matatapos na nga kasi Agosto na ngayon. By September, it's a fall. So September pang fall. Pero maulan ang summer. Talagang iba. Maulan ang summer namin, kabaliktaran, Kuya Angel. Magkano ngayon ang mga ano diyan? Kasi di ba maganda yung exchange ng trade ng ng Japan. Magkano ngayon ang mga Japanese car diyan? Naglalaro sa $25,000 pataas, Kuya Angel. Pero kung ikaw ay masinop at magaling ka mag-research, ay makakahanap ka ng mga $20,000 na mga sasakyan na brand new at mga second hand. Pero ang magandang presyo ngayon is $25,000 pataas. Anong brand yun? Toyota? Yes, Kuya Angel. Ito mga Japanese cars. Galing ha? Less than 25,000. Magkano sa peso yun? Teka ha? Ang 10 is 50. Di ba? 50, yes. 50 tama ka. Times Times 55. 57. Ha? Hindi. Sige, paglagyan natin. Sige, lagyan natin 56. Hindi. Lagyan natin 56 para mas madaling magkwenta. Mahirap yun. Di ba, 14? Doon na 50. Sige, 57 times 2. Ganun kamura lang? 100. Mura ngayon, Kuya. Hindi, ibig sabihin, in conversion ng peso, mas mura dyan? Yung Japanese car? Mas mura sa amin. Ang laki ng diferensya. Mas mura sa amin ngayon dito. Ang laki ng diferensya. Dapat pala magmura ang American car dito sa Pilipinas kasi tariff-free. Di ba? Dapat tama ka. Pero dito sa Amerika, mas mataas pa rin po ang presyo ng American cars. Magkano dyan pag American car? Maabot na mga 30 to 35,000. Mas mahal kaysa sa Asian? Laki naman na diferensya. Tama ka, Kuya Angel. Tapos, yung binabanggit mong presyo, kahit na pinatawan na ng additional na tax. Tama ba yon? Tama ka. Even after the imposition ng additional tax, bumaba pa. Nananatiling nasa mga 25,000. 25 times 56. Hindi, mataas din pala. Nasa mga 1.4 din pala. Mali pala yung kwenta ko. Akala ko less than 1 million. Ayan. Sige. Pero mas magandang bumili ngayon. Actually, makikita mo ngayon sa kalsada dito sa amin sa Washington, D.C. at sa kalapit na state sa Maryland at sa Virginia, halos mga Japanese car ang bumabiyahe at mga bago pa. Dahil na sa presyo, bagsak presyo, Kuya Angel, at marami pang mga binibigay sila ng mga freebies, di katulad ng American car. Ano yan? Dahil papasok pa lang yung panibagong tax? Tax, correct. Tama ka, Kuya Angel. At hinihintay nilang habang meron. Akala ko August 1 nag-implement. Nag-implement na, pero may mga bansa na hindi pa in-implement, Kuya Angel. I see. Sige. Thank you, Joy Jun, ha. Sana dito sa Pilipinas, bumaba din ang American car, ha? Magbaba din sana sila ng presyo. Zero tariff na eh. Joy Jun, thank you, ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat si Joy Jun Balrete ako live mula po sa Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, sabi ni Jody Say, mababa daw kasi ang palitan ng yen ngayon, kaya mas lumalabas na mura. New Jersey and New York last week flooded. Lalong-lalo daw sa may bandang New Jersey. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Estados Unidos. Evan lang, dyan po sa Las Vegas. Good morning ho sa inyo dyan. Kumusta na ho kayo? At ganun. So lumalabas na ang 10,000 yen is equivalent to 3,900 pesos lang. Mataas ba ngayon mura ba ngayon ang yen? Kaya pala si Ray nagbabalak na naman pumunta ng Japan, ha? Punta ka Hokkaido. Di ba? Kita mo naman. Wala sa Pilipinas yan.
Ang Hokkaido sa Japan, lugar. Sa Pilipinas, sardinas yan. Magandang umaga, Pilipinas! 20-year-old sumemplang sa motorsiklo, minalas na masagasaan pa ng truck, patay. Yan po'y si Dinilupihan, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Aris 37, Danny, good morning. Patay ang isang 20 anyos na rider sa naganap na aksidente sa kaba ng Olongapugapan Road sa Barangay San Ramon, Dinalupihan, Bataan. Ayon sa punong investigasyon ng Dinalupihan Municipal Police Station, naganap ang aksidente alas 6:43 ng umaga kahapon. Ang motorsiklong Yamaha Mio na minamaneho ng biktimang si Ian Palarca ay patungong Olongapo City mula sa bayan ng Dinalupihan. Sa hindi pa tiyak na dahilan, nawalan umano ito ng kontrol sa manibela dahilan upang sumemplang ang motorsiklo at tumilapon ito sa kabilang linya ng karsada. Eksaktong sa mga oras ding iyon ay paparating naman mula sa kabilang direksyon ang isang tractor head truck na minamaneho ni Sunny Gonzaga, 39 anyos, residente ng Corbada, Minuyan, Norsagray, Bulacan. Sa hindi inaasang pagkakataon, nasagasaan ng truck ang biktima. Agad na isinugod ng mga responding tauhan si Palarca sa JC Payumo Jr. Memorial Hospital, subalit idiniklara itong dead on arrival alas 7:09 ng umaga. Samantalang hawak na ngayon ng Dinalupihan PNP ang driver na nakasagasa sa biktima at naharap ito sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Ang presyo ng car sa Amerika depende sa credit score ng bawat individual. After ng isang fiscal year, tinitingnan nila, kaya may mga may mga dealership na yung mga lumang model nagbabagsak din talaga ng presyo. Ayan. Tsaka dapat, 'di ba sa Amerika, diyan sa Amerika, yung involvement mo sa aksidente bumabawas doon sa credit rating mo. Parang doon naka-reflect sa insurance mo yan. Binabawian ka sa insurance. Sana gawin na rin yun din dito para mabawasan ang pasaway ng mga, yung mga kamote riders natin. Madisiplina. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman ng 27 million pesos na laga ng illegal drugs ang nasabat ang mga tauhan ng Bureau of Customs sa magkahiwalay na operasyon sa Port of Clark sa Pampanga at Barangay Patani sa Marawi City. Sa ulat ng kawanihan, 25.3 million pesos na halaga ng ketamine ang naharang sa Port of Clark mula sa Lier, Belgium. Idineklara na ang kontrabando bilang data cable roll, ngunit ang inspeksyonin natuklasan ang 5,062 grams ng ketamine na nakatago sa loob ng wooden cable reel. Nakabalot pa ng spray foam. Ang ketamine ay ginagamit para sa anesthesia, depression at pain management. Samantala, sa ulat naman ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nasa 1.7 million pesos na laga ng shabu ang kanilang na-recover mula sa dalawang nadakip na suspect sa Barangay Patani sa Marawi City. Kinilala ang mga na-aresto na drug dealer na si Abdul Gandnamra at Saidamen Andamun na posibleng may kaugnayan din sa Dawla Islamiyya Terror Group. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang matagumpay na operasyon kontra sa illegal drugs na tinatangkang ipasok sa Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga California. Bumagal ng 0.9% ang inflation rate ng bansa. Ang bilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Hulyo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa 1.4% na naitala noong Hunyo. Mas mababa rin sa 4.4 inflation rate sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, nakaambag sa downtrend ng overall inflation ang pabahay, tubig, kuryente, gas, presyo ng krudo, gayon din ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ikinatuwa naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang naitalang inflation rate itong Hulyo at tiniyak na patuloy ang pagpupursige upang mapababa pa ang presyo ng pagkain. Ayon kay Romualdez, ang PSA report ay isang welcome development at good news para sa lahat, lalong-lalo na sa Pangulong BBM, sa Kongreso at sa mga mamamayang Pilipino.
Sa ulat ng PSA, bumaba nga ang inflation, ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 0.9% itong Hulyo, mas mababa kumpara sa 1.4 na naitala noong Hunyo at 4.4 noong Hulyo ng 2024. Sinabi ni Romualdez, ang inflation rate ay hindi lamang numero, kundi kumakatawan sa mga pamilyang Pilipinong may kakayahang bumili ng bigas at basic food items at mas dumami ang Pinoy na nagawang labanan ng kagutuman. Binigyan din pa ng speaker na pagdating sa bigas, patuloy ang pagbaba ng presyo nito sa merkado. Mula nang ipatupad ng Pangulong Marcos ang pagpapataw ng mas mababang import tariff at na aktibong kampana ng Kamara ang oversight function upang matigil ang profiteering, hoarding at price manipulation ng ilang trader, mga wholesaler at mga middlemen. Magandang umaga, Pilipinas! Kampanya kontra kriminalidad sa lungsod ng Cotabato naging matagumpay. Meron 37 kataong arestado sa illegal drugs operation at mayroon pang naresolba na kaso ng pamamaril. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Waalaikumsalam, Kuyang Angel. Naging matagumpay ang pagsugpo ng Cotabato City Police Office o CCPO laban sa kriminalidad sa lungsod sa epektibong pamumuno ni Cotabato City Police Director Police Colonel Jibin M. Bongcayaw at sa pakikiisa na rin ng JTF Central at ng iba pang force multipliers. Nitong buwan ng Hulyo o July ng taong kasalukuyan sa talaan ng CCPO Operational Accomplishment 27 total operation ang kanilang ikinasa sa kampanya ng Anti-Illegal Drugs Operation. 37 katao ang naaresto at nasa mahigit sa 2.4 million pesos droga ang nakumpiska. Sa kampanya ng Loose Firearms naman, 5 total operation ang ikinasa. May isa ang arestado, isang unit ng loose firearm ang nakumpiska, habang 4 naman ang voluntaryong nagsurrender o diniposito ang kanilang mga baril sa CCPO. 17 wanted persons naman ang arestado na nasa AOR ng Cotabato City Police Office na sangkot sa iba't ibang kaso, habang isa naman ang naaresto dahil sa illegal gambling. At sa shooting incidents, isa ang tuluyang naresolba, habang 2 kaso ang na-cleared. Sa patuloy na pagsusumikap ng CCPO, katuwang ang barangays, JTF Central at LGU, inaasahang mas tataas pa ang bilang ng mga masusugpong iba't ibang kriminalidad sa lungsod ng Cotabato, lalo na ang shooting incidents dahil sa 24/7 na security patrol ng local authorities. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugran John, maraming salamat. 45, makalipas ang alas 4 ng umaga, oras yan dito sa Pilipinas. James Hart. Aba, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman, napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell na para ho sa mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang pahinga, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung kayo po may mga concerns, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin 0931-033-2871. May mga medical experts tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kaya naman, nire-recommenda po ito ng mga doktor. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, Amesco Drug, Joann's Pharmacy, gayon din sa HB1 Plus Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At saka pa rin na available pa rin yung 10% discount natin kung kayo bibili online sa ultabayo.shop. Gamitin po ninyo ang QR code, i-click po ninyo yung QR code tapos gamitin nyo ang code na Kuya Angel. Matik yan. 10% discount.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, may babala tayo sa publiko. Pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinibenta online. Huwag ho kayong magpapalinlang. Ang abiso ay kasunod ng reports hinggil sa mga unauthorized page at individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala po ng Star City, tanging sa Klook Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. Dalawang mataas na opisyal ng Philippine National Police ang apektado sa panibagong palasahan sa hanay ng pambansang pulisya. Sa inilabas ng Special Order ni Police Major General Nery Vincent Ignacio, Acting Chief ng Directorial Staff, inalis sa pwesto bilang Deputy Chief for Administration o number 2 man si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Inilipat ito bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. Magiging kapalit naman ni Nartates sa number 2 position si Lieutenant General Bernard Manac, dating APC Western Mindanao Commander. Nagpalit ng husil na ng pwesto. Nagpalit ng pwesto si Nartates at Manac at walang ibinigay na paliwanag ang PNP hinggil dito. Ang dalawang general ay magkaklase at kapwa miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1992. Si Manac ay naging tagapagsalita rin ng PNP bago ito nilipat bilang top cop ng Sorsogon. Siya rin po ay isang taga Mindanao. Abot naman ang 4,000 na tawag ang natanggap ng Philippine National Police sa kanilang emergency 911 hotline sa unang 2 buwang pamumuno ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Nasa 3,208 sa mga ito ang narespondehan sa loob lamang ng 5 minuto. 775 naman ang hindi kaagad natugunan. Bagamat pinaiimbestigahan na ang mga 911 calls na hindi mabilis na narespondehan, iginit naman ni Torre na may ilang malalayong lugar na talagang imposibleng mapuntahan agad sa loob ng 5 minuto. May mga nagkamali ng pinuntahan, may mga hindi maliwanag ang bigay ng dispatch natin dahil hindi din maliwanag na nakuha ang information galing sa tao. May talagang malalayo na talagang imposibleng maabutan ng 5 minutes. Nationwide yung data kasi hindi na may Metro Manila. Samantala, tukoy na ang pagkakakilanlan ng 2 suspect na namaril sa intelligence officer na si Police Lieutenant Dexter Pascua noong August 1. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadame Malang, pagnanakaw o posibleng may kinalaman sa trabaho ang tinitinang motibo sa krimen. Tiniyak naman ni Lieutenant Malang patuloy ang proteksyon kay Pascua habang sinisiyasat pa ang naturang kaso. Sa ngayon po ay sinesecure po talaga natin din yung kanyang pong seguridad dahil nga po may marami pa tayong pinag-aaralan na maaari pong isama po sa kinalalandian po naging sitwasyon po. Sa ngayon, stable ang kalagayan ni Pascua pero lubhan namang na-trauma ang kanyang 17 taong gulang na anak na kasama nang mangyari ang naturang pamamaril. PNP at militar, binigyang pugay ang isang miyembro ng pambansang pulisya at military personnel na parehong nasawi sa engkwentro ng militar at NPA sa bayan ng Las Navas, Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Calit Bantayan, Aris 34, may buntag ni mo Jane. Nagbigay pugay ang PNP at military sa 2 man uniform sa lalawigan ng Northern Samar na nasawi sa gitna ng kanilang serbisyo. Ayon sa ulat ng Kalinaw News, naglunsad ang interment ceremony para kay Corporal Arcel Signoy ng Philippine Army at Police Executive Master Sergeant Harry Palaway ng PNP na ginanap sa Kamsumuri, Katarman, Northern Samar. Nirigyan ng full honor ang 2 ng 4th Scout Ranger Battalion at PNP. Kasama dito ang 3rd Pacemaker Brigade sa panguna ni Brigadier General Carmelito Pangatungan. Iginawa rin ng isang final salute sa nasabing mga fallen heroes. Ang 2 ay bariyong nasawi sa encounter laban sa Communist Terrorist Group sa Barangay San Isidro, Bayan ng Las Navas, Northern Samar. Si Corporal Signoy ay nasawi noong Agosto matapos na matamaan ng bala sa nasabing sagupaan doon sa nasabing bayan. Samantala, si Police Executive Master Sergeant Palaway ay nalunod naman ng tumaob ang sinasakyan motorboat. Pabalik na sana matapos na magresponde sa nasabing enkwentro at magsagawa ng investigasyon sa mga nasawing New People's Army. Bilang pagkilala sa kanilang katapangan at determinasyon at dedikasyon, inialay ang pagbibigay pugay
Napag-alaman ang nasabing pulis ay tubong bingket. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dagang salamat Jane Galit bantayan. 52 makalipas ang alas 4. Baka sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, magpapasalubong ho kayo, lalo-lalo na sa mga seafarers natin, ha. Huwag na sanang imported na tsokolate. Meron ho tayo ditong ipinagmamalaking tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate, ha. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Pansamantalang isinara ng Archdiocese of Osamis ang Parish Church ng St. John the Baptist matapos duraan ng bastos na vlogger ang holy water pond ng simbahan habang gumagawa ng content sa loob ng simbahan. Lupit naman itong lokong ito, ano, ha? Tinawag ni Archbishop Martin Sarmiento Humaod ang naturang insidente bilang isang grave offense against the sanctity of sacred object at ipinag-utos ang pansamantalang pagsara ng simbahan habang sinasagawa ang pastoral assessment at acts of penance. Magsasagawa rin ng Holy Hour of Adoration at Solemn Confession bukas. Yan po ay August 7 bilang bahagi ng panunumbalik at paghingi ng kapatawaran. Nasa 117,000 na mga followers na meron yung vlogger na ito. Nakilala sa paggawa ng nakakatawang content. Ang pangalan po nito ay si Tyne Medalya. Matapos ang insidente, agad namang binura ng vlogger ang kanyang video na umani ng batikos mula sa mga mananampalataya at humihingi ng kapatawaran sa kanyang ginawa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga nag-iisip naman ng mga content, wag naman ninyo, di ba? Maging sensitive naman kayo. Hindi lang sa mga pinapractice ho ng simbahang Katolika, ano, ha? Igalang ho natin ang paniniwala ng bawat isa. 'Di ba? Kung gusto niyo mamirwisyo, perwisyo niyo sarili niyo. Huwag ho ibang tao. Ang biglang pagbaba ng presyo ng palay sa kabilang mataas na naitalang ani ang nagbunsod kay Pangulong Bongbong Marcos upang pag-aralan at ikonsidera ang suspension muna ng importation ng bigas. At agad na itaas ang taripa ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sinabi ng kalihim, ang pagtaas ng taripa mula sa kasalukuyang 15% ay maaaring makapigil sa sobrang imports habang makakakuha ng kinakailangang kita upang suportahan ang mga programa na magpapaganda sa ani ng ating lokal na mga magsasaka at maayos din ang kompetensya. Nagpasalamat naman kalihim kay House Agriculture Committee Chair at Quezon Representative Mark Enverga sa pagbibigay ng mahalagang pananaw habang isinasapinal ng Department of Agriculture ang posisyon nito sa isyu ng palay. Nangako kasi si Enverga na susuportahan ang mungkahing pag-amyenda sa Rice Tariffication Law na layuning maibalik ang kapangyarihan sa regulasyon ng National Food Authority at ibigay sa DA ang mas malawak na pangangasiwa sa supply at pagpipresyo ng palay. Muli namang kinalampag ng Amihan National Federation of Peasant Women at ng Bantay Bigas ang pamahalaan para ibasura ang Rice Liberalization Law o yung RTL Law. Iginit ng grupo ang naturang batas ay malaking perwisyo at ang punot dulo na matinding krisis sa bigas at pagpatay sa kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Kate Stabilio, Secretary General ng Amihan, spokesperson din ng Bantay Bigas, kailangan tigil na ang pag-aangkat ng bigas, itaas ang presyo ng palay sa hindi bababa sa 20 pesos per kilo, bigyan ng kompensasyon ang mga magsasakang apektado ng sunod-sunod na kalamidad at production subsidy na 25,000 pesos sa kada ektarya. 57 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas!
Isinisi naman ng Department of Agriculture sa mga mapangabusong trader ang nananatiling mataas na presyo ng bigas sa merkado sa kabila ng napakarami ng imported na bigas. Ayon sa tagapagsalita ng DA na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, higit sa 2 milyong metriko tonelada ng bigas ang inaangkat ng Pilipinas mula lamang nitong Enero hanggang Mayo ng 2025. Apela ng ahensya, ihinto na ang pag-aangkat muna ng bigas alinsunod sa RA 12078. Meron ding isa pang batas, Jerica Tunying, itong Republic Act 12078. Inamendahan nito yung Agricultural Tarification Act at saka yung ilang portion ng Rice Tarification Law. Under Section 3 nung nasabing batas, basahin ko lang, when there is an excessive supply, I quote, when there is an excessive supply of imported or locally produced rice resulting in an extraordinary decrease in local rice prices, the President may suspend or prohibit further importation for a limited period or a specified volume. Maganda umaga, Pilipinas! 58 makalipas ang alas 4, record high ang net income ng SM Prime mula Enero hanggang Hunyo sa first half ng kasalukuyang taon. Sa datos, umabot ng 24.5 billion ang kita ng SM Prime Holdings Incorporated sa unang 6 na buwan, pataas ng 11% kumpara sa 22.1 billion pesos na net income sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, bunga ito ng katatagan ng kanilang negosyo at ang lakas ng kanilang iba't ibang portfolio, kasunod naman ng mataas na rental income, real estate sales at ancillary revenues. Sa kabuuang net income, 69% ay mula sa mga mall ng SM. Nasa 17 billion din ang pinasok nito, ha. Tinusunod yung mga residential projects na nakapag-ambag ng 21% sa total income. 7% naman ang naiambag ng SM Prime Office at warehouse, habang 3% ang sa hotel at convention center. Local Health Board nag-convene para solusyonan ang pagtaas ng presyo ng HIV o kaso ng HIV/AIDS sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Nag-convene ang Local Health Board at Local AIDS Council sa Sudan, Tacloban dahil sa pagtaas ng kaso ng HIV/AIDS. Tinalakay din ang mga health concerns sa syudad at healthcare sector. Pinangunahan ni Tacloban City Mayor Alfred Romales na siyang nag-preside bilang chairman ng board, tumutok sa pagpaigting ng serbisyo pangkalusugan na magbibigay solusyon sa mga sakit ng mga residente. Tinalakay din ang accreditation ng 266 na barangay health workers na sila nagsisilbi sa mga taga-Tacloban. Kaugnay dito, ipinatupad din ang puro kalusugan activities at pagpaigting ng HIV testing efforts, strategic pag-upgrade ng V&G District Health Center na maging fully operational primary health facility. Nabatid tumaas ang kaso ng hand, foot and mouth disease sa mga kabataan sa syudad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jimmy. Alas 5 na ng umaga. Sama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Magkakaloob ng libreng e-visa ang gobyerno ng India para sa mga turistang Pilipino. Ito ang inanunsyo ni Prime Minister Narendra Modi kasunod ng matagumpay na bilateral meeting nila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Layon ng inisyatiba na pasiglahin ang turismo at palakasin pa ang ugnayan ng mga Pilipino at Indian national. Kasabi nito, muling bubuksan din ang direct flight sa pagitan ng Pilipinas at India sa October 2025. Si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa, kasama na natin. Good morning, Lori. Ma'am Lori, good morning. Good morning din, sir, at sa lahat pa po ng ating mga tagapakinig. Update muna sa LPA. Huling nakita yan sa layong 550 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. At ngayon nga po ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. So yung LPA po na ito nagdudulot ng mga pag-ulan as early as now dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas.
Samantala yung habagat ay may mga pag-ulan pa rin na pwedeng maidulot dito sa Sultan Kudarat, Sarangani, Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan at maging sa Tawi-Tawi. Sa natitang bahagi ng bansa including Metro Manila ay generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Itong LPA ay wala din po nananatiling mababa ang tsansang mabuo bilang isang bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, patuloy tayong mag-asabay sa magiging updates ng pag-asa dahil itong LPA magdudulot pa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, wala pang gale warning, no? Wala po. Walang nakataas. Ayan, okay. So itong mga pag-ulan sa Metro Manila, hindi pa ito triggered nitong LPA na ito? Opo. Ay, sa Metro Manila, localized. Localized lang yan. Sige. Thank you, Ma'am Lori. Ingat. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! May bagyo wala, paghandaan din ho natin ang ating mga paparating na kalamidad. Laging i-ready ang ating emergency kit. Lagyan niya ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagbilian. Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yun sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 5:05, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa sambayan ng Pilipino matapos lumabas ang pinakabagong resulta ng Octa Research tugon ng masa survey. Nagpapakita ito ng pagtaas ng public trust at satisfaction rating ng Kamara de Representantes. Batay sa survey, 57% ng mga Pilipino may tiwala sa Kamara, mas mataas ng 8 puntos kumpara sa nakaraang taon. Samantalang 55% naman ang nagsasabing sila kontento sa trabaho nito, tumaas din ng 8 points. Sinabi ni Romualdez, ang pagtaas ng tiwala ng publiko ay resulta ng pagtutulungan ng mga miyembro ng Kamara sa pagsusulong ng makataong batas, tapat na reforma sa budget at mahakbang para sa pagkain, trabaho at oportunidad para sa bawat Pilipino. Binigyan naman ng 10 araw ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torion para magkomento sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara hinggil sa desisyong unconstitutional ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Bukod pa ito sa mosyong inihain naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya kaugnay ng impeachment case. Matatandang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema sa unanimous vote na 13-0 ang impeachment complaint dahil sa paglabag sa 1-year ban at due process requirement. Naghain naman ang motion to intervene at motion for reconsideration ang Juan Sambayan kasama ang iba pang mga petitioners kaugnay ng impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Juan Sambayan convener Attorney Howard Calleja, bilang taxpayer at mamamayan ng bansa, nais nilang magkaroon ng papel sa naturang usapin. Iginiit ni Attorney Calleja, ang impeachment case ay hindi laban sa pagitan ng Korte Suprema at ng Kongreso, kundi laban ng bawat sambayan ng Pilipino. Sinabi ni Calleja na kasama rin sa inihain nilang motion ang status quo ante order o ang paghinahinay para ma-review ng maigi ang kaso. Umaasaan niya sila na muling pag-aaralan ng Korte Suprema ang pasya nitong ideklara ang articles of impeachment bilang unconstitutional. Pagbibigay din pa ni Calleja, hindi naman milagro na baligtaran ng Korte ang kanilang naging ruling dahil marami pa rin naman na mga nirepaso at nirebisit na nilang batas at kalaunan ay binago rin ang desisyon. Impeachment case ni VP Inday Sara hahatulan naman ng mga senador ngayong araw na ito. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RS28. Raymond, good morning. Inaasahan na ng mga senador ang matinding debate hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa araw na ito. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang sektor na ipagpaliban muna ang botohan hanggat wala pang desisyon ng Korte Suprema sa inihain na motion for reconsideration ng Kamara de Representantes. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, nakahanda itong pakinggan ang lahat ng panig bago sila magdesisyon.
Katwiran ni Zubiri, hanggat hindi nagdidesisyon ang Korte Suprema sa motion for reconsideration ay dapat respetuhin ang unang desisyon. Ito ay ang deklarasyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Kung si Senator Bato de la Rosa naman ang masusunod ay hindi na kailangan magdebate pa ang mga senador dahil malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na immediately executory. Wala silang ibang gawin kundi sumunod sa desisyon ng Korte Suprema. Narito si Senador Bato de la Rosa. Alam natin na ang Supreme Court, yan ang tinahasa ng konstitusyon na mag-interpret ng lahat ng mga legal and constitutional questions. Di ba? So para sa akin, no more debate. Tapos yan. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Itinanggi naman ni Senate President Francis Jesus Cunero ang maulat na hindi umano pahihintulutan ng Senado ang mga miyembro ng media na i-cover ang impeachment debate sa loob ng session hall ngayong araw. Nagugat ang isyo na makatanggap ng verbal instruction ng ilang Senate beat reporters na hindi pwedeng pumasok sa plenary hall ngayong Miyerkules. Sa sesyon sa plenaryo, pinalilinaw ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang nasabing ulat at binigyan din na hindi dapat pagbawalan ng media na makapasok sa session hall. Paliwanag naman ni Senate Secretary Renato Mantug, nagkaroon lamang ng miscommunication sa opisyal ng Senate Public Relations and Information Bureau at ng media. Paglilinaw ni Bantog, hindi ito totoo. Available ang impeachment debate para sa media tulad ng ordinaryong araw at sesyon. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ginoong Rosendo Son, ang grupong Sinag, kasama na natin. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ka-Angel. Advance happy birthday. Ay, ikaw naman, oo. Matagal pa yun, oo. Your greetings are good but you're invited. Ayan, Ay, teka muna, Kasendo. Yung yung binabalak na pagdaragdag pa ng 150,000 metric tons ng karneng baboy, lagpas sa minimum access volume, kinakailangan bang executive order lang? Kasi sabi mo nung nakaraan, hindi po pwedeng basta-basta ganun na lang. Yeah, dapat hindi, no? Hindi pwedeng basta-basta na executive order lang. Kaya, naka-session kasi ang Kongreso. So, dadaan sa Kongreso. So, kung dadaan sa Kongreso, may nakahain na bang motion or petition or proposal? At ang dapat maglabas muna sila, no? Maglalagay sila ng mob na to increase mob, tapos kung na lumabas sa publication bago ang Kongreso. So nauna yung announcement. Yeah, yung announcement pa lang. Nauna yung announcement, bago yung dapat na pagkilos. Yes. Okay. Is there a need to import additional pork or meat products? Yung import naman, Ka-Angel, tuloy-tuloy naman yung pagpasok eh. Ibig sabihin ang nangyayari lang yung 150,000 metric tons na ipapasok nila sa loob ng MAB. Kasi ang MAB yun is 40,000 eh. 40,000 metric tons. Okay, kulang pa ba yun? Outside MAB, tuloy-tuloy yung pumapasok sa higher rate, sa mas mataas na taripa rate, no? So gusto nila na ipasok dun sa MAB para yung tariff mas bababa. Okay. How will it impact? Alam naman natin naghihirap na ho talaga yung ating hog industry, but how will it impact? Kung halimbawa tataasan pa natin yung outside yung dagdag na MAB, mas mababang taripa. Yeah, ang sinabi na kausap ko si Secretary Chu Laurel. Sinabi ko sa kanya na yung sinasabi, no, na mataas yung presyo,
dapat pa-check nila yung retail price kasi yung farm gate bumaba na from 240 ngayon ang farm gate umaabot na lang ng 200, no? So bumaba na yung farm gate price, pero yung retail ang i-check nila kung hindi bumaba yung ibang area. So dapat doon sila tumutok, hindi doon sa kasi yung explanation nila is tumaas daw yung presyo, no? At hindi importation. At hindi importation ang sagot doon. Dapat dagdagan siguro ng subsidiya yung ating mga hog growers nang sa gayon makumbinsi muli na mag-alaga ng baboy. Yes, oo. And sabi ko is sa ngayon bumaba yung price, so dapat tutukan nila yung retail kung saan lang mataas, no? Other part naman bumaba na rin So yung sinasabi nilang 400 plus na presyo, wala na yung 430 na lumabas dun sa press release hindi na yun ang presyo, sabi ko. Okay. Nasa 390 yung liempo, tapos yung kasim nasa 350 na lang. So, yun yung pinakamataas. Yun yung pinakamataas. Yeah, dapat, yes, dapat ma-check nila dun sa retail kung saan may mataas, doon nila ano yung problema. So, hindi yung dahil dun sa lalahatin mo ng retail, ma-increase kagad yung bump, no? Yun ang sinabi. Magkano bang cost of production ngayon ng karne, ng baboy? Per kilo? Around, doon sa computation ng DA is 190. 190? Yeah. Kayo, sa inyong hanay, magkano? More or less, ganon. 195, ganon. 195. 195. Tapos, so, yung presyo ngayon is 200. Konti lang ang Ano ba naman yun? Paano mo naman makukumbinsi yung mga magsasaka na mga magbababoy na bulik sa pag-aalaga ng hayop, di ba? Mantakin mo, kung halimbawa 100 kilos sa 5 pesos, magkano na yun? 500. Ang tubo mo. Oo. Kaya kailangan sabi ko, tingnan mo buti, no? Kasi kung hindi, baka ma-discourage na naman yung mga hagwation na pumasok yan. Hindi, tsaka ang dami pa ng mga nagsara, tumigil lang sa pag-aalaga ng baboy. Ayaw na talagang bumalik kasi wala naman talagang, magpapakalugi. Di ba? Yeah. Sira ulo ka na lang kung mag-i-invest ka ng malaki. Papagawa ka ng mga building, di ba? May maintain ka ng tao, bibili ka ng mahal na feeds, tapos ang tubo mo, 5 piso per kilo. Pag kami nalas-malas ka pa, madali ka pa ng ASF, di ba? Paano mo makukumbinsi? Yun dapat ang palakasin natin sa halip na mag-import. Yeah, dapat yung local production talaga tutukan. Gano bang production natin ngayon? Average? Sa ngayon kasi ka-Angel, yung itong quarter na ito, medyo tumaas, no? Ang production? Ang volume. So, kung makita natin yung farm gate na ang trend is bumaba, no? So dapat yung balak nila na ipasok na MAB Plus, tingnan mabuti. Hindi yung kasalanan ng racer yun. So dapat hindi ma-extend yung lower percentage ng tariff, no? So dapat ayusin nila kung saan may problema dun sa retail, pasyalan nila yung area, no? Kasi majority naman bumaba yung presyo ng retail price na. So more or less, ano ideal na farm gate price? At least mga 210. 200. Yung meeting namin with the DA noon, nasa 200
25 to 230. Yun ang ideal sa at least para ganahan talaga manumbalik, di ba? Yes. Mag-aalaga ka talaga ng baboy pagka ganyan yung presyuhan. Di ba? At least kahit paano makaka-recover ka sa pagkalugi mo. Yes. Kasi very risky talaga yung yung biosecurity kasi gastos yung bakuna. Biosecurity, no? So kailangan talaga ilang percent na ng backyard racer ang ang bumalik? Yung maliliit. Ngayon medyo malaki ngayon kasi nakita natin yung pag-move ng feeds, no? So yun ang binabase natin. Lumaki yung movement ng feeds dun sa backyard. Kasi yung procurement ng mga nagbebenta ng feeds more or less sa backyard po punta. So lumaki yung nag-aalaga sa backyard. Sige, sana nga magtuloy-tuloy yan. At mas marami sa ating mga kababayan makumbinsi. Basta gandahan nila yung farm gate price. Di ba? Makukumbinsi. Kaso nga, kung dadagdagan na naman natin ang importation, baka lalong ma-discourage yung ating mga magbababoy, yung ating mga magsasaka na mag-alaga ng baboy. Kasento, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you, Angel. Magandang umaga. Si Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayan naku, hirap talaga ng sitwasyon ng ating mga magbubukid, ng ating mga magsasaka. Ay naku. Oo. Sana naman i-balansi ho din ng gobyerno, totoo bumaba ang inflation dahil nga sa gumanda yung presyo. Kung ang magkukompromiso naman yung production capacity ng ating mga magsasaka, baka panandalian lang yan pong magandang presyuhan ang magandang inflation rate na yan. Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Department of Education na itaas ang teacher salary subsidy para sa mga kwalipikadong guro sa pribadong paaralan na niya itugma sa patuloy na reformang ipinatutupad ng Pangulong Bongbong Marcos upang maitaas ang kalidad ng edukasyon ng mga Pilipino. Noong nakarang linggo, inanunsyo ng DepEd na itataas 18,000 pesos ang teacher subsidy para sa private school at gagawin na itong 24,000 sa school year 2025-2026. Ayon kay Romualdez, ang nasabing pagtaas ay hindi lamang magbibigay na kinakailangan tulong pinansyal sa mga guro sa mga pribadong paaralan, kundi higit na magpapalakas sa advokasya ng Pangulo na itaguyod ang isang inklusibo, patas at dekalidad na sistemang pang-edukasyon para sa lahat. Inaprobahan ng State Assistance Council ang pagtataas ng teacher subsidy sa pamamagitan ng isang ad referendum resolution na pakikinabangan ng mga guro sa pribadong paaralan, kabilang yung nasa Education Service Contracting Program o yung ESC program. Bahagi ito ng government assistance to student and teachers in private education o GASPE. Magandang umaga, Pilipinas! 5:21 umaga. Ay, magandang umaga ho sa mga suki natin dito ho sa Mindanao, Ibabatiin muna tayo ng happy birthday. Happy birthday kay Surigao del Sur, Congressman Romeo Momo Sr. Kong, ikaw daw napupuso ang pumasok daw sa gabinete, Ewan ko, tatanong lang naman ako. Si Congressman Romy Momo ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Ayan, Ilan taon na ba si Kong Momo? Nag-retire ito sa DPWH bilang undersecretary, di ba? Ayan, mga intriga lang naman. Baka daw ito pumasok po sa gabinete. Hindi masama. Overqualified naman ho yung mama, teka muna. Si Secretary Manny Bonoan, nagdiwang din pala ng birthday niya nung isang araw. Secretary Manny Bonoan, magandang umaga din po sa inyo, Kumusta na ho kayo, At binabati po kayo ni Congressman Edwin Garjola. Ayan, Oo, magandang umaga daw ho sa inyo. And happy birthday, Galing sa inyong friend. Good morning, Bernard. Sige, teka muna. Meron pa tayong ibang mga babalita rito,
Wala si Yusek Kayanan. Di, sige, hindi na muna natin tatalakayin yung mga usapin na gusto niya lang mapag-usapan. Ayan, ha? Meron tayong ito. Oo, ito kakaiba naman ito. Birthday ho ng birthday. Anniversary pala nung August 1. Anniversary pala ng Bureau of Internal Revenue. Oo. Anniversary ng BIR nung August 1 at may pa-concert sa Ultra. Ayun. Nag-concert doon yung Bini, yung Ben and Ben at saka yung BGYO. Ayan, mula alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi, tuloy-tuloy yung concert ng ng Bini, Ben and Ben at saka ng BGYO. Sikat daw itong mga Kilala mo ba itong mga grupong ito, Ray? Hindi rin. Wala masyado nakakakilala. Si Ara lang yata nakaka-relate dito sa mga kanta nitong may ito. Ayan, ang pinairal palang policy, no ticket, no entry. Yun, no ticket, no entry. Teka muna. Kung no ticket, no entry, paano pang naging anniversary concert yan, Oo. Nagrereklamo tuloy yung mga ibang mga empleyado galing sa mga probinsya na hindi na anyayahan. Kasi mukhang pinili lang matindi daw yung discrimination. Pati daw sa pagkain Ito yung feedback na natanggap natin. Yung mga top officials na nandoon sa bandang mataas, may catering. Yung mga empleyado, pack lunch lang. Yung iba nag-iintriga pa Bigla daw silang sinakitan ng tiyan. Baka daw panis yung kanilang nakaing pack lunch. Kayo naman, di sana nag-bring your own baon kayo. Anniversary naman yun Di ba? Anniversary concert. Bring your own baon. Okay na yun. Kaya lang, no ticket, no entry. Marami din sa mga hindi naka-attend na mga empleyado kahit na anniversary concert nila yon kasi nga, limited lamang po ang mga invitees. Ayun. Ang sabi nga nila basta red ticket, pang VIP yun. Yung yellow, ordinary. Ayun. No ticket, no entry. Hindi daw tulad nun dati, pagka-anniversary, only food, may mga parapol, at lahat pwede. Walang discrimination. Ito, sa pagkain pa lang, may mga discrimination alam mo ninyo, isa sa mga nag-attend doon, si Secretary Ralph Recto. Pero masakit magsalita si Secretary Ralph Recto. Ang sabi niya, ang collection daw sa BAT is just enough for the salary. Sek, huwag ka naman ganyan. Kung ikaw magbibiro, huwag ka naman masyadong masakit magsalita. Binibida nga ni Commissioner Luagi for the first time in the past 20 years. Ngayon lang sila nakakagol. Pagkatapos sabihin ninyo, ang collection ng BIR enough lang para sa pangsweldo ng mga empleyado. Hindi naman siguro tama yan. Maluho nga yung party, yung anniversary, may pa-concert nga Teka. Kailan ba nakagol ang BIR? Lalong-lalo na kasi ang nagsasabi na magdidikta niyan kung ang nakakagol ang koleksyon natin yung mga large taxpayers. Paano ka makakagol? Lagi mo namang ina-advance. Lagi kayong ina-advance yung large taxpayer. Ayan, so, Secretary Ralph, huwag ka naman ganyan. Masyado ka namang mapagbiro. Ano sasabihin mong ang koleksyon ng BIR tama lang, kulang pa sa pangsweldo ng mga yung mga joke na ganyan, hindi mo dapat binibigay sa anniversary yan, Masakit yan, Secretary Ralph, mamaya nyo, may matsugi dyan, kayo pang masisi. Maganda umaga, Pilipinas! Masakit ka magsalita, Secretary Ralph Recto. Presyuhan ng gulay sa 9th Avenue, Manila, 9th Avenue, Caloocan, Tomas din. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23, Edwin. May puntag Kuya Angel. May puntag Kuya Angel. Magugulat ka siguradong kukulangin na yung pampakbit ng mga nanay at tatay ngayong umaga dahil dinulaga tayo ng presyo ng ampalaya dahil nasa 300 pesos, Kuya Angel. Yung presyo ay ngayon ng ampalaya. Ang kapira ng mga vendor ay pahirapan dahil yung unang napitas bagong bagyo yung umusna. Kaya bandang south na halos kumukuha yung mga vendor na titinda sa mga palengke. Ang kalabasa naman, na dati 40 to 45, 70 pesos na yung bawat kilo. Ang kamatis ay 80 hanggang 100. Ang labanos ay tumas din ang mula 120 hanggang 200 pesos. Ang talong ay 200 pesos.
Ang luya ay 250, ang sibuyas ay 160 to 180. Ang repolyo, abay tumas din ang hanggang 80 to 90 pesos bawat kilo. Ang mas tumaas pa ngayon, ang pechay Tagalog nasa 230 at ang pechay Bagyo naman ay hanggang 100 pesos. Ang sili Labuyo ay pumapatak ng 300 to 400. Ang sili Panigang naman, ito bumaba ngayong araw ng hanggang 250 mula sa dating 300 pesos. Ang isa pang mahal ko yung daon ng sili nasa 400 pesos bawat kilo. Habang yung bundle ng kangkong na dati mabibili ng 150 na 350 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng ito yung presyo ng karne. Ito medyo okay yung presyo ng karne ngayon ko dyan dahil bumaba yung presyo yung manok. Nasa 230 to 240. Ang baka naman ng 5 piso 440 para sa ating 445. Ang baboy naman 340 hanggang 360. Yung pork chop 340 rin. Ang pataunahan 320. Ang ulihan 420. Ang lipo ang mataas pa rin dahil nasa 400. Yung iba naman may nagbebenta rito ng 380. 500 pa rin yung presyo ng kambing at hindi pa rin nagbago. Sa presyo ng bangos nasa 300 pesos pa rin ko Angel at itong galunggong 260. Bakit yan bumaba. Yung tambakol 350. Ang pagkalabaris ay 260. Yung serves 480 at yung pusit nasa 480 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng bigas, mag-umpisa pa rin sa 48, 50 to 58 hanggang 70 at ang barangkit ay 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Kaya tingnan price sa monitoring report mula pa rin dito sa Senate. Tapos yung Gracemark Caloocan, RS23, at ito kinagulat sa DSRH oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ang pinakamura, magano, 40. Hindi pa rin bumababa sa, sabi nila, at least mga 25, ha? Yung 20, nasa kadiwa. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Sonny Sioson, matindi din to si Sonny Sioson, ano, ha? Hindi ho papayag ang mga kinaukulang mapalakas ang production ng baboy, manok at kahit na ang palay. Ayaw niya ng mga nasa gobyerno dahil syempre mataas ang ani, konti lang ang kakailanganing angkatin. Kapag ganito, konti lang din ang kanilang kikitain. Ba, ito ay pananaw ho ng isang ordinaryong kababayan natin, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din ho sa inyo, Ma'am Senny Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas, Ambassador Harry Amping. Oy, sa mga taga-Sandigan Bayan, good morning kay Justice Energito, kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals, si Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema. Siyempre, mainit ho ngayong araw na ito, ha, dahil iniintay natin ano magiging tugon nila doon sa petisyon ho ng iba't ibang grupo na wag mo nang pagalawin ang Senado, habang may dinidinig pang may mga nakapending pang motion sa Senado sa Korte Suprema. Magandang umaga din kay Professor Andy Pereira at kay Congressman Ador Pleito. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa ho yung mga taga-Quezon, hindi nila masyadong pinoproblema ngayon yung mataas na presyo ho ng iba't ibang mga bilihin kasi kahit paano meron silang pang-subsidize, may pang-cover. Mataas ang presyo ng mataas ang presyo ng kopra. Di syempre maganda benta. Tapos maganda din ang presyohan ngayon ng kakao. Hindi lang yung process kundi binibenta rin ho, ginagawang tabliya. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting matira ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga yugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng sariling brand nila ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Yung ibang ani sa bukid, kinama din ho, bilang raw material ng production ng Tangerine Chocolate. I-check ho ninyo yung mga variants sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tulungan natin ang sambayan ng Pilipino, tangkilikin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 na umaga. 41 makalipas ang alas 5 na umaga, isinulong ni Tingog Party List Representative Bieda Romualdez. Yan din si Andrew Romualdez at Judas Idre ang Magna Carta for Children at Magna Carta for Workers in the Informal Economy.
Ito'y para maprotektahan at mabigyan ng suporta ang mga bata at mga manggagawa sa informal na ekonomiya. Ang House Bill 3137 o Magna Carta for Children ay isang mahalagang panukala alinsunod sa obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Rights of the Child. Pinagtitibay ng panukalang batas ang mga bata na hindi lamang dapat tumanggap ng mga benepisyo, kundi aktibong may taglay na karapatan na kailangan protektahan, bigyang kapangyarihan at mapakinggan. Batay sa pinakahuling datos, umabot ng 26.4% ang child poverty rate sa buong Pilipinas. Nagpapakita ng patuloy na hamon na kinakaharap ng milyon-milyong mga batang Pilipino. Nananatili mababa ang partisipasyon sa pre-kindergarten program, kung saan halos 40% lamang ng mga batang edad 3 hanggang 4 ang nakapagpapatala sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Itinatadhana sa panukala ang mas malawak na saklaw ng karapatan ng mga bata, mula sa karapatang mabuhay at umunlad, proteksyon laban sa karahasan, pang-abuso, child labor, trafficking, child marriage. Hanggang ngayon uso yan sa ibang mga tribo, hanggang sa edukasyon, kalusugan, paglalaro at partisipasyon sa pamahalaan. Binuhay naman ang mababang kapulungan ng Kongreso ang kapangyarihan ng Quadcom, isang pinagsamang lupo ng 4 na standing committee upang maipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga investigasyon sa mga mahalagang isyong kinakaharap ng bansa. Pinagtibay sa sesyon ng Kamara ang House Resolution number 106 upang mabuo ng Kamara ang hudyat na formal na paglulunsad ng Quadcom 2.0. Isang institutional na mekanismong naglalayong ipagpatuloy, palawakin pa ang manaiwang investigasyon mula sa 19th Congress, kaugnay na matagal ng suliranin at hindi pa nalulutas ng mga pambansang isyu. Pinahintulutan ng House Resolution 106 ang mga komite ng Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs at Public Accounts magsagawa ng joint investigation bilang bahagi ng paggawa ng batas sa mga isyong tinalakay na noon at bago pa man lumitaw ang mga usapin na inilabas sa naunang investigasyon ng orihinal na Quad Committee. Kinilala din ang resolusyon ang agarang pangangailangang balikan ang mga seryosong kaso at tugunan ang mga sistematikong problemang nananatiling hindi naaaksyonan, lalong-lalo na daw yung pong mga extrajudicial killings. Si Congressman Benny Abante ng Maynila, ang mangunguna sa orihinal na Quadcom, ay muling nahalal din bilang chair naman ng Committee on Human Rights. Pinangunahan naman ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Judas Idre ng Tingog Party List sa isang makabuluhang konsultasyon kasama ang mga leader ng iba't ibang civil society organization na siyang hudyat ng mas malawak na hakbang para ma-institutionalize ang partisipasyon ng publiko sa pagbuo ng pambansang budget para sa 2026. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas mataas na antas ng transparency at pananagutan sa paggasta ng pamahalaan. Sa pagpupulong na ginanap sa Kamara de Representantes, nagpahayag ng kasiyahan si Isidre sa ipinakitang sigasig ng mga lumahok at ang kanilang matibay na suporta sa mas malawak na transparency at accountability reforms na isinusulong ng leadership ng Kongreso. Kapanguna ni Speaker Manutin Romualdez para sa nalalabing 3 taon ng Marcos administration. Target naman ang simula ng Kamara sa September 1 ang formal na deliberasyon sa panukalang 2026 National Budget. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair at Nueva Ecija Representative Mika Swansing, may nakalinya ng immediate activities kabilang ang People's Budget Review habang hinihintay ang pagtanggap ng National Expenditure Program at paghahain ng General Appropriations Bill. Kumpiyansa si Swansing na makakaabot ang komite sa deadline kahit late na magsisimula ang pagtalakay sa pambansang budget. Maganda umaga, Pilipinas! 27 Chinese national na aresto sa isang Pogo hub sa Clark Freeport Zone. Detalye na balita mula kay Edjel Paro sa Irish 52. Edjel, good morning. Kuya Angel, sinalakay ng mga tauhan ng Police Regional Office 3, katuwang ang Bureau of Immigration at Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines ang dalawang magkahiwalay na operasyon ng crypto scam hub sa loob mismo ng Clark Freeport Zone sa Pampanga. Sa mission ng visa ng Mission Order 2025-219 mula sa BID, unang ni-raid ng otoridad ng Greenville Resort sa Barangay Jose Abad Santos, Mabalacat City, kung saan naaresto ang 24 na Chinese
at 8 Pilipinang sinasabing nagtatrabaho sa online scam activities. Sinamdan naman ito ng isa pang pagsuyod sa Clark Hills Village naman kung saan tinakmang 3 pang Chinese na naaktuhang sangkot sa phishing at iba pang scamming activities. Pinagsamsam din ng kapulisan ang sandamakmak na computer workstation at electronic device na isasala ngayon sa digital forensic examination. Ayon kay Prote Director, Police Brigadier General Ponce Peñones Jr., patuloy ang kanilang paghabol sa ipang iligal na pogo lalo't hindi man dapat maging kuta ng scammer ang gitnang Luzon. Samantala, sa ibang balita, biglang nagpatapat ng riguto ng Philippine National Police sa hanay ng mga general, epektibo ngayong araw. Itinalagang number 2 man o Deputy Chief for Administration, si Police Lieutenant General Bernard Panak, na dating tagapagsalita ng PNP sa panahon ni Chief PNP Oscar Albayalde. Nagsilbi rin siyang Director for Plans at Training Service at Director ng Police Regional Office 8. Sa special orders ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, nagpapalit sina Panak at Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na ilagay naman sa Area Police Command sa Western Mindanao. Ikumpambibig ng mga tagapagsalita ng PNP kung bakit inire-assign si Nartates malayo sa Campo Crame, gayong kasama siya sa mga maugong noong papalit sana bilang hepe ng pambansang pulisya bago na italaga si General Torre. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Restoration naman ng mga planta ng kuryente sa Visayas at Mindanao, pinabibilisan ng Department of Energy. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaporta, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinag-utos ng Department of Energy sa mga generation companies sa Visayas at Mindanao na bilisan ng restoration sa mga planta ng kuryente na nasa force outage para mapatatag ang power supply sa Paranaque. 14 pa rin kasi generation facility ang nasa force outage sa Visayas, habang 5 planta naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa Mindanao naman, 11 ring planta ng kuryente na naka-outage, habang 3 planta naman ang nasa derated na kapasidad. Sabi ng DOE, isinailalim ng Visayas Grid sa yellow alert sa ikatlong pagkakataon simula noong August 1 kahapon, habang ang Mindanao naman o yung Mindanao Grid ay isinailalim din sa yellow alert noong Biyernes. Bilang karagdagang hakbang, inatasan din ang kagawaran ng mga pribadong distribution utility na maganda para sa posibleng pag-activate ng interruptible load program para mabawasan ang pressure sa grid sa pamagitan ng pag-tap sa malalaking consumer na may sariling standby generation. Bukod dito, nanawagan din ng DOE sa mga industrial at commercial establishment, gayon din sa publiko na maging matalino sa paggamit ng kuryente, lalo na sa mga oras na mataas ang demanda. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas o sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oy, may update tayo doon sa mga multing nagpatuli. Multong tinuli pala. Ghost tuli beneficiaries. Hindi naman pala lahat multo. May 360 boys na na-circumcise sa Oplan Tuli ni dating Mayor Christy Angeles diyan sa Tarlac City noong June 20 sa Kaisa Convention Hall. Kaisa Convention Hall. Ayan na. Sila ay nakatanggap ng Angel's Cut. Di ba? Alam natin, German Cut. Sa Tarlac pala, meron palang Angel's Cut. Ayan. So, meron naman 360 boys. Ayan, ang nag-avail ng libreng patuli noong 2024. Di ba 2024 din lumabas yung yung special audit report na nagsasabing nasa mga 50 million, hindi lang 50 million, nasa mga 100 million yung mga ghost deliveries at mga ghost purchases. Kasama doon yung ghost beneficiaries ng Oplan Tuli. Ayan. So meron naman palang warm bodies. Magkano yan? 50 million ba? Ang pinilaang pondo. Meron naman palang 360. Mahal naman magpatuloy dyan. Mahal naman magpatuloy sa kanila. Milyones ang halaga. 360 lang ang nakinabang. Ay, sus may Ginoo. Paano nga batuliin ho ang mga multo? Ay, Diyos me. Baka mamaya pati-patay kasama dun sa listahan ng mga tinuli. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ang kalamnan, epekto ho yan ng pagtanda?
At pinapakilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Dumaan din po sa mahabang clinical trial. Ang Ultaplex po ay may HCG complex, yung pong tinatawag na hydrolyzed marine collagen, para po sa skin at joints. Yung HMB naman ay pampalakas ng muscle at saka yung glucosa green ay para sa ginhawa sa kasukasuan. Available yan in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya bawiin daw po ang galaw, sigla at ganda habang tayo nagkakaedad with proper diet and exercise. Ang Ultaplex po ay available sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! At ako man, may lalaki pinagbabaril sa Baseca compound sa Port Area, Maynila, patay. Nandun si Boy Gonzales, Sarich 29 Boy. Kuyang Angel, patay ang isang 51 anyos na lalaki sa karaang pagbabarilin sa Gasangan, Baseca compound, Port Area, Manila. Ang isang investigasyon ng Manila Police District bumibili ng sigarilyo sa tindahan ng biktima na kinilalang si Walter Delbo. Nang bigla siyang pagbarili ng mga suspect na tutama ng bala ang tinamo sa likod ng biktima na siyang ikinamatay nito. Nagkataon may mga nagorondang pulis na nakapagsumbong ang kalipin partner ng biktima agad na nagkasagawa. Nagpapapamisyon ng mga otoridad para maaresto ang dalawang suspect na kinilala sina Elias Smart na siyang bumaril sa biktima at Elias Jan na siya namang nagabot ng baril at itinuturong mastermind sa krimen. Dapat din na tatay-nataya ng mga suspect ang nabanggit na nasawing biktima. Kwento ng kinakasama ng biktima sa pulisya na nagkaroon ng alitan ng mga suspect at si Delmo bago ang pamaril matapos sa sawayin. Ito si Elias Jan ng maaktuang kumukuha ng mga barya sa computer shop. Hindi rin inialis ng mga otoridad ang anggulong may kinalaman sa illegal na droga ang nangyaring pamamaril. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. 54, makalipas ang alas 5 ng umaga. Pinas! 4 na minuto na lamang bago mag-isa sa umaga. Baka kayo ay mapapagawi ho sa Denmark, doon sa huling picture yata ni Jerry Baha o ni Anthony Taberna ba? Nagpakuha sila doon sa estatwang Dun Story Hub Pro. Tama ba yung pronunciation nito? Ikaw talaga, Tina, hindi mo pa binigay sa akin. Dunstor La Probe o The Big Mermaid. Yan po ay nakatayo sa Dragor Port malapit sa Copenhagen, Denmark. Yan, ayan yung statwa na yan. Tatanggalin na ho yan ng Denmark. Yung kontrobersyal na statwang yan dahil umani ito ng batikos. Dahil yun daw pong mermaid statue na yan ay hubad na imahe ng isang babaeng sirena. Ang sirena pala nagdadamit, Inilarawan ito bilang ugly and pornographic. At umano'y larawan ng pantasya ng mga lalaking kung ano dapat na maging itsura ng isang babae. Ayon sa Danish Palaces and Culture Agency, nagdesisyon silang tanggalin na lamang ang higanteng statwa dahil hindi rin naman ito akma sa cultural heritage ng 1910 landmark kung saan nakatayo ang estatwa. Ayan, buti na lang may souvenir shot na doon si GB, doon sa mga magpupunta ho ng Denmark para magpa-picture dyan, alana ho yung statwang yan ng sirena. Maganda umaga, Pilipinas! Alam nyo, magkalapit na magkaibigan daw pala itong sina Vice President Sara Duterte at dating Vice President Leni Robredo. Ito naman ang binunyag ni Senador Antonio Trillanes III tungkol sa nila'y pagiging malapit sa isa't isa ni na BP Inday Sara at Robredo. Ayon kay Trillanes, nabanggit umano ito noon ni Robredo na hindi niya hahayaang makulong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung si Robredo ang nanalong Pangulo.
Noon po pala yun, ano ha? Nakiusap din umano sa kanya ang Noy campaign manager ni Robredo na si Ma'am Aquino. I-delay ang pagpapalabas ng arrest warrant laban kay Mayor Digong dahil makakaapekto man ito sa kanilang kampanya. Bahala kayo. Pero pinabulaanan po ni Atty. Harry Gutierrez, nating tagapagsalita ni Mayor Leni Robredo, ang nasabing pahayag ni Trillanes. And with that, paalam na ho tayo ha. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Gusto ho nating manumbalik ang sigla ng ating mga bundok. Magtanim ho tayo ng kawayan para nga po sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Russian writer, ano ha? Teka muna, ni-research ko yun, baka akala nyo, hindi ko na. Ayan, si Alice O'Connor, gumagamit po ng pen name na Ayn Rand, isang Russian-born American philosopher-writer. Ang sabi niya, ito ho, ang kanyang sinabi, medyo mabigat to ang kanyang iniwang quote para sa ating sa araw na ito, ano ha? When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by graft and by pull than by work, and your laws don't protect you against them but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. ACS Balita 2x2 susunod na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 6:01